Hi Sharks fam, welcome sa ating anime Tagalog recap na may title na Ninja Kamui. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang lalaki na muling nabuhay upang bigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang pamilya mula sa pag-atake ng mga ninja sa kanilang tahanan. Nagsimula ang kwento mula sa isang lalaki na tuliro at kinakabahang nakatitig sa labas ng tren, at sa kanyang pagbaba ay ang pagtakbo naman nito upang hindi maabot ng kung anuman ang nais niyang takasan. Subalit matapos ang mahabang pagtakbo ay ang pagtigil niya rin sa isang lugar na tila may nagbabadyang panganib. Hindi rin lubos maisip ng lalaki kung paano siyang nakilala ng mga ninja na kanilang tinataguan. At sa pagpapawala ng isang usok ay ang paggalaw rin ng mga nilalang upang umatake. Dahil sa kanyang karanasan sa pakikipaglaban ay mabilis niya namang naiwasan ang bawat atake ng mga ito at pagbawi rin sa buhay ng iilan niyang kalaban. Subalit sadyang mapait ang naging kapalaran ng lalaki dahil hindi niya napansin ang isang atake na siyang dahilan upang tuluyang manghina ang kanyang katawan kasabay ang pag-unday ng iilan pang patalim sa kanyang likod. Pinilit pang makipaglaban ng lalaki kay kamatayan, subalit matapos siyang matalian sa leeg ng isang ninja na walang maskara at agad na pagputol sa kanyang ulo ay ang mabilis ring pagbawi sa kanyang buhay. Matapos ang matagumpay na pagpatay ay ang paglabas rin ng lalaki sa isang device upang tatakan na ang kanilang misyon ay naging matagumpay. Sa kasalukuyang pangyayari ay makikitang abala sa pagsasaka ng mais si Joe Logan na siyang ating pangunahing bida. Simple lamang ang kanyang pamumuhay kasama ang anak na si Kyle at ang kanyang may bahay na si Sarah. Mahaba pa man ang panahon ay naging handa na agad si Kyle upang salubungin ang kanyang kaarawan sa ika-25 ng kasalukuyang buwan. Ilang araw bago ang kaarawan nito ay abala namang nagbabasa ng libro ang kanyang ina habang pinapakinggan ang balita sa telebisyon. Tila normal lamang ito na gabi para kay Sarah, subalit napukaw ang kanyang atensyon ng balita matapos marinig ang isang karumal-dumal na krimen na kasalukuyang iniimbestigahan ng mga awtoridad. Naging seryoso naman ang usapan ng mag-asawa, subalit matapos makitang nasa paligid si Kyle ay ang pagtigil naman ng kanilang tema at pagbuhat ni Joe sa kanyang anak upang ito ay patulugin. Naging makulit man itong si Kyle ay wala na rin siyang nagawa sapagkat wika ni Joe na wala umano itong matatanggap na regalo kung hindi ito matutulog. Sa muling pagbalik ni Joe sa kanyang asawa ay ang pagtalakay naman nila tungkol sa mga taong pinatay at kung paano ito pinaslang. Dagdag pa ni Joe na ang mga taong nasawi ay walang impormasyon tungkol sa kung sino ba talaga ang mga ito. Hinala naman ni Sarah na marahil ito ay kagagawa ng nilalang na kilala bilang The Reaper, subalit positibo pa rin si Joe na wala itong kinalaman at tila normal lamang ang lahat. Kinabukasan, ay maaga pang umalis ang kanilang pamilya upang mamili ng mga kinakailangan sa kanilang tahanan, at bilang pag-iingat sa kanilang bawat kilos ay ang pagpunas din ni Joe sa mga bagay na kanilang nahahawakan. Hindi rin nagkulang ang mag-asawa sa pag-aalaga kay Kyle, madalas itong tahimik at walang gana kung ito ay nakakagawa ng pagkakamali at bilang isang ama ay kabisado na ni Joe kung paano niya ito muling mapapasaya. Kinagabihan ay lumabas si Joe upang magpaangin kalakip ang kanyang pagpanood sa mga balitang naging paksa ang pagkamatay ng iilang mga tao na may magkahalintulad kung papaano ito pinaslang. Naging sunod-sunod ang insidenteng ito hanggang sa 4 na ang mga taong nasawi sa parehong dahilan ng pagkamatay. Hanggang sa isang gabi ay dumating na nga ang kaarawan ni Kyle at tulad ng dati ay kanila itong sinalubong na magkakasama. Simple lang at hindi magarbo basta't magkakasama at masaya ang kanilang pamilya, kalakip ang pag-alaala sa kanilang masayang nakaraan. Di rin magmaliw sa tuwa si Kyle matapos matanggap ang maskara na regalo ng kanyang ama. Bago pa man sila pumasok sa kanilang tahanan ay ang pagwika naman ng mga ito sa kung paano nila kamahal ang bawat isa. Sa kailaliman ng gabi ay naantala naman si Sarah sa biglang pagbangon ni Joe mula sa pagkakatulog. Nagawa niya rin itong matanong kung meron bang bumabagabag sa kanya at pagsagot ni Joe na walang dapat ipag-alala at nais niya lang na magpaangin sa labas ng kanilang tahanan. Subalit nang ito ay tumungo sa sala bigla ring naagaw ang kanyang atensyon ng isang kulay pulang bintana at pagsugod ng mga nilalang sa kanya. Marami man ang mga ito subalit dahil sa husay ni Joe sa pakikipaglaban ay nagagawa niyang labanan ito ng mag-isa. Maayos naman ang lahat subalit bigla itong natigilan matapos marinig ang tinig ng kanyang anak at siya ang tinatawag. Dahil dito ay mas binilisan niyang tumungo sa lugar kung saan nagmula ang tinig ni Kyle. Subalit sa di inaasahang pagkakataon ay bigla siyang natigilan matapos mainda ang pinsala niyang natamo sa kanyang leeg.
Hirap mang gumalaw ay tiniis ni Joe na kayanin ang lahat makita lang ang sitwasyon ng kanyang mag-ina. At sa kanyang pagdating sa silid ay ang paggulantang ng kanyang buong katawang tao dahil sa mga nasaksihan. Sinubukan niya pa itong tulungan subalit dahil sa estado ng kanyang sistema ay hindi naging madali ang lahat. Masakit man subalit huli na ang lahat para sa kanyang minamahal. Iniwan na rin siya ng mga ito matapos malaman na siya ay wala ng buhay. At sa pagpasok ng mga pulis ay ang pagbungad naman ng karumal-dumal na nangyari sa buong pamilya Logan. Kinagabihan habang inihahanda ang kanyang katawan upang embalsamuhin ay ang pagbalik naman ng kanyang buhay habang hinahabol ang hininga dahil sa masalimuot na alaala. Sa muling pag-alis ng kanyang kamalayan ay agad naman itong kinuha at inilipat sa emergency room matapos malaman na siya ay muling nabuhay. At sa muling pagbalik ng kanyang kamalayan ay agad niyang tanong sa doktor kung ano ang kalagayan ng kanyang mag-ina, subalit ayon dito ay hindi nito nagawang makaligtas. Kinabukasan ay gumawa na ng hakbang ang awtoridad upang bigyang linaw ang mga nangyayari. Hindi rin ito makapaniwala sa mga naganap gayong mahigit 24 hours nang denaklarang patay si Joe Logan. Sa kanilang pagpasok ay agad itong nagpakilala bilang si Agent Mike at Agent Emma. Tanong nila kay Joe kung meron ba itong ideya sa kung sino ang mga taong nagtangka sa kanyang buhay na siyang dahilan ng pagkawala ng kanyang mag-ina. Wala namang naging sagot ang ating bida subalit halata sa kinikilos nito ang galit na namumuo sa kanyang puso. Hindi na rin nagpumilit pa si Mike dahil baka hindi pa ito handa upang sagutin ang kanilang tanong. Dahil dito kaya iniwan na lamang nito ang kanyang calling card kung sakaling may impormasyon na itong ibabahagi. Mabilis din itong iniwan ng silid at pagwika ni Mike na sa kanyang nakikita tila may alam itong si Joe kung kaya ay mas mainam kung ito umano ay kanilang mamanmanan ng buong gabi. Kinagabihan ay mas piniling magpaangin ni Joe sa taas ng gusali habang tahimik na nakikiramdam si Emma. Wala mang kinikibo subalit hindi niya maalis ang bangungot na nangyari sa kanyang pamilya. Habang iniisip ang mga naganap bigla naman siyang naantala matapos maramdaman ng panganib na nagbabadya kaya agad niyang kinuha ang sekretong armas na kanyang magagamit upang magbigay ng sigla sa kanyang buong katawan. Dahil dito kaya nagawa niyang makipagsabayan sa mga taong nais tapusin ang kanyang buhay. Sa galaw at kung papaano siya nakikipaglaban ay masasabing inilalabas niya ang kanyang galit kalakip ang isang teknik ng isang ninja upang mabilisang matalo ang kanyang mga kalaban. Agad ring gumalaw si Emma upang makita ang kaguluhang kanyang naririnig subalit bigla itong nawala ng malay dahil sa ginawa ni Joe. Unti-unti na ring nauubos ang mga kalaban na nasa taas ng gusali at kitang-kita ang pagiging dalubhasa nito sa pakikipaglaban at kahit anong atake man ang gawin ng mga kalaban sa kanya ay hindi ito naging epektibo upang siya ay mapatamba. At sa pagpasok ng mga ito sa elevator ay umpisa ng madugong labanan sa maliit na sulok. Hindi rin moari ni Mike kung bakit hindi sumasagot sa kanyang tawag si Emma. At sa kanyang patuloy na paglakad ay ang pagbungad naman sa kanya ng mga taong nakamaskara na duguan at wala ng mga buhay. Nakuha naman ang atensyon ng bida matapos marinig ang tinig ng taong pumaslang sa kanyang asawa. Hindi na rin nag-atubili pang sumugod si Joe dahil sa matinding galit na kanyang nararamdaman. Naging maaksyon ang bawat kaganapan hanggang sa nagawang matama ng kanyang kalaban ang isang bagay na kanyang itinatago sa leeg. Nagagawa pang makipagsabayan ito kay Joe subalit dahil sa isang teknik ay nagawa niya itong mapinsala. Sa patuloy na paghina ng lalaki ay naging daan naman ito upang mas bilisan pa ni Joe ang kanyang bawat kilos. Hindi niya ito tinigilan hanggang ito ay umandusay sa sahig. Sa pagkakataong ito ay nagawa niyang magtanong sa lalaki kung paano nito nalaman ang kanilang lugar. Dahil sa may pinsala ang device na nakakabit sa kanyang leeg kaya wika ng lalaki na mas mainam kung kanya na umano itong tanggalin sapagkat wala rin itong silbi dahil alam naman umano nila ang lahat tungkol sa pagkatao ng kanilang mga target. Sa pag-iba ng kanyang mukha ay ang biglang kaba naman ng lalaki at dahan-daang umatras subalit agad siyang pinatulog ng bida. Nang humupa na ang tensyon ay mas ninais bumalik ng bida sa bangkay ng kanyang mag-ina sa huling pagkakataon bago niya lisanin ang lugar. Pagkatapos ay muli siyang bumalik sa kanilang tahanan upang kunin ang kahon na matagal nang nakatago kasama ang nakaraang matagal nang kinalimutan alang-alang sa pamilya na kanilang binuo. Sa pagsilay sa mga gamit na ito ay ang pagpanumbalik naman ng mga masasayang sandali na sila pa ay magkakasama. Pagkatapos makuha ang mga gamit na kanyang kinakailangan ay ang pagdesisyon rin na sunugin ang kanilang tahanan upang matupok ang masasayang alaala na isa na lang na malaking bangungot.